Nakabilanggo na si Denise Cornejo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Inilabas na rin ng Bureau of Corrections ang mugshot niya. Pero may mga nagdududang baka hindi si Denise ang babae sa mugshot na inilabas ng Bucor dahil para sa kanila ay iba ang hitsura nito. Pero malaki ang posibilidad na nagbago nga ang hitsura niya dahil wala siyang make-up sa mugshot. Bukod dito, kahit tinakpan ang mata sa inilabas na mugshot, mababanaag sa mukha ang matinding pagod na nararamdaman na hindi na nakatakataka dahil sa masaklap na nangyari sa kanyang buhay. Makikita sa unang mugshot ni Denise sa kuha noong May 5, 2014 at sa pinakabagong mugshot niya na kuha nitong Mayo 2, 2024 na pareho ang kanyang tangkad, ilong at labi. Kaya walang dahilan para mag-alala ang netizen na nagdududa. Marami ang naging balo sa sinapit ni Denise, lalo na ang pamilya niya at mga kaibigan. Kaya isang araw matapos siyang hatulan ng korte ng Taguig City ng habang buhay na pagkabilanggo, kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom na ikinaso sa kanya ng komedyante at TV host na si Vong Navarro, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang mga kamag-anak at tagapagtanggol. Hindi naman ikinatuwa ng ilang netizen ang inilabas ng Bureau of Corrections na mugshot ang businessman na si Cedric Lee. Nakangiti kasi ito at parang hindi apektado sa parusang habang buhay na pagkakakulong na ipinato sa kanya matapos mapatunayang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Vong Navarro. Tuloy, napapatanong sila kung may nalalaman bang paparating na good news si Cedric na walang kaalam-alam ang publiko. Nakangiti rin si Cedric sa mga video na kuha ng iba pang TV news program na sinadya siya sa National Bureau of Investigation Office sa Quezon City matapos niyang sumuko. Pero tila ipinagkanulo si Cedric ng kanyang mataas na blood pressure na isang pahiwatig na apektado siya sa hatol ng korte. Nakadagdag din ang matinding init ng panahon sa stress na nararamdaman ni Cedric kaya marahil hindi siya nakapunta sa Regional Trial Court ng Taguig City para basahan ng disposisyon at matukoy ang bilangguang pagkukulungan sa kanya. Ang NBI Medical Legal Officer na si Dr. Joseph Cruz ang humarap sa media at nagpaliwanag tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Cedric. The latest vital sign is hypertensive. Mabilis ang tibok ng puso. 107 beats per minute, pahayag ni Dr. Lopez. Pero hindi na raw kailangan dalhin sa ospital ang businessman na nananatili muna sa NBI dahil sarado ang korte ng Taguig City tuwing Sabado at Linggo.